So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So sa mga nakapanood ng aking live kanina, kahit ginigipit nila tayo guys, kahit pinasukan tayo ng mga trolls, ng mga didilis na yan, kahit pinutol nila ang ating live stream, hindi tayo papatalo sa kanila. So ngayon dito ko i-continue ang aking hinaing, ang aking thoughts and ang aking opinion. So ito na nga po guys, alam nyo naman 'di ba na nag-resign itong si Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. And alam naman natin yung pinaka-main reason kung bakit siya nag-resign dahil hindi niya na talaga kayang gampanan ang kanyang trabaho. At alam natin meron silang ginagawang plano ngayon. It's either demolition job or character assassination para sa ating presidente. Ang hindi ko lang talaga matanggap dito, merong nag-issue. Alam niyo yung issue kung bakit daw po nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary dahil daw po bangag ang ating presidente. Dahil daw po adik na ang ating presidente, wala na daw po sa tamang pag-iisip. Ngayon, saan yung patunay nyo muna na adik itong ating Pangulo? Nasaan yung mga patunay ninyo na may bangag tayong presidente? Ni ngayong pulboronic video, hindi nyo pa nilalabas, di ba? Tapos ano yung sabi nyo? Gumagawa na naman kayo ng issue ngayon na yung pulboronic video, ilalabas mo Maharlika. Like, nanggagaga ka ba? Mas nauna pa nga lumabas yung sex video mo eh. Yung pulboronic video na yan, ang tagal na yan. And up to this moment, hindi pa namin nakikita nasaan yung ebidensya nyo. Tapos ngayon, pilit nyong ikino-connect kay First Lady, kay President Marcos, yung pag-resign ni Sara Duterte. Guys, tingnan nyo ang daming kapalpakan ni Inday. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Ipapakita ko sa inyo tong mga picture na to kung saan fina-flag po ng COA itong si Inday. Tingnan nyo, tingnan nyo. Yan o. COA flags Department of Education over unauthorized bank accounts with 362.8 million. Nakikita nyo, pina-flag siya ng COA. Hindi lang yan, ito pa. Wait, there's more. COA flags 400 million in DepEd contracts 9 months ago. Ito pa, COA flags DepEd over 4.5 billion distance learning funds deficiencies. Hindi lang yan, ito pa. Diba? Ang dami pong finlags sa Department of Education kasi red flag na nga po talaga. Hindi pagiging heroic ang ginawa ni Inday, bagkus tama lang talaga yung moves niya kasi toxic siya sa loob ng Department of Education. Walang ibang ginawa kundi mangulimbat di umano ng pera ng bayan. Diba? Tapos ano yung pangako niya noon? Within 6 years, bigyan niyo lang ako ng 100 billion, aayusin ko lahat ng problema sa Department of Education. Hindi pa nga siya umabot ng ilang taon. Ang daming naging problema. Mahilig lang humingi ng budget pero less yung trabaho. Laging absent. Minsan kinakancel yung mga meetings. Tingnan niyo yung nangyari sa pagpirma guys ng kabalik at pagtuturo na dapat sana nandoon siya. Di ba na dapat masaya siya as a Department of Secretary, Department of Education Secretary na madadagdagan yung allowance ng mga teacher. Dapat nandoon siya pero anong ginawa niya? Hindi nagpakita. No comment na nga palagi, no show pa. Di ba tapos i-connect nyo kay President Marcos na kaya nag-resign si Sara Duterte dahil bangag na ang presidente? Nasaan yung ebidensya ninyo? Nasaan yung patunay ninyo? Hindi yung puro lang kayo kuda, puro lang kayo satsat. Nasaan yung ebidensya nyo? Ilabas nyo muna. Nanggigigil ako guys. Pilit nilang ikino-connect na palpak daw ang ating administrasyon ngayon, kaya hindi na daw natiis ni Sara Duterte, kaya siya nag-resign. Actually, dapat noon niya pa daw yung ginawa, yung pag-resign, nung panahon na nagkakaroon na ng kaguluhan sa loob ng Kongreso, na kung saan, di ba, nag-resign daw si Sara Duterte dito sa Lakas CMD, ni House Speaker Martin Romualdez, dapat doon na daw siya nag-resign as a DepEd Education Secretary, Department of Education Secretary. Bakit hindi niya ginawa? Bakit ngayon pa? Dahil na-fulfill nila yung mga nakulimbat di umano? Tapos sila sa pangungulimbat, kaya nag-resign na, na-tekwas na nila, naubos na nila, kaya nag-resign, di umano, ganun ba yun? Ha? Guys, nakakagigil. Kasi yung punto natin dito, guys, walang kinalaman. Itong si President Marcos, in fact nga, pinapagtanggol pa ni PBBM itong si Sara Duterte na hindi niya ipapag-resign itong si Sara Duterte. Mananatili siya sa kabinete. Sinabi yan ng ating presidente na kahit ang daming pwedeng ibatikos kay Sara Duterte, pinapagtanggol pa din ni PBBM itong si Inday. Never niyang iniwan, never niyang nilaglag kahit niya sa pagiging OVP niya na dapat magko-comment siya
sa issue ng West Philippine Sea. Pero hindi niya nilaglag. Ano yung sabi ni PBBM? Hindi naman po trabaho or mandato ng Office of the Vice President na magkomento dito sa issue ng West Philippine Sea. Kita mo, pinagtanggol siya doon ni PBBM na kahit pwede niyang sabihin na bakit ganito ang ating VP? Walang pakialam, walang pakiramdam sa mamamayang Pilipino, never na nagsalita. Pwede niyang sabihin ganun, pero never niyang ginawa. Tapos ngayon, isisisi nyo kay PBBM kung kaya't kung bakit nag-resign itong si Sara Duterte dahil toxic, dahil bangag, dahil addict itong si President Marcos. How can you say na addict ang ating presidente na in the first place, wala naman po kayong pinakitang ebidensya. Lus-lus yung ano nyo, yung PDEA leaks ninyo. Hindi nagsaksid, bagkus na batikos pa kayo. Kung saan nagkagulo-gulo kayo, nagkaroon kayo ng warla. Diyan sa PDEA leaks na yan, naggalit kayo kay Bato. Naggalit kayo sa mga lahat, kinagalitan na ninyo. Diba? So, paano nyo nasabing adik? Hindi naman kayo naging successful sa ginagawa nyong paninira. Wala nga kayong ebidensya. Nasaan yung ebidensya ninyo kung adik itong ating presidente? At isa pa, sabi mo ilalabas mo na yung video. Nasaan? Nasaan kung ilalabas mo na? Kita nyo to guys, itong content niya. Tingnan nyo to breaking news. VP Sara nag-resign na. Pulburon video, ilalabas ba? Yan pulburon video, ilalabas daw nila. Ang tanong, nilabas ba? Wala. Wala kaming nakita. Wala talaga, as in wala. Walang nilabas kasi wala naman talaga. Puro lang chismis. Yung mga binanggit ko sa inyo, yung pagpa-flags ng COA, yung ghost students, yung logistics, yung transpac, yung mga materials sa mga student na nandoon lang sa sa transpac, 'di ba? Chismis 'yun. Hindi kasi may article tayo. Data facts-based tayo. Hindi tayo nakabase sa bunganga lang kasi hindi naman ako ganun. Kaya ako nagagalit guys Kasi kayo gumagawa kayo ng chismis, wala namang katotohanan. Gumagawa kayo ng chikabumbum, wala naman kayong basihan. Kami may basihan kami. Palpak siya. Mula noon hanggang ngayon, ano yung nagawa niyang improvement? Yung paggawa ng classroom, natural lang yun. Kasi, DepEd Secretary siya. Pero yung mas pa doon, wala. Bagkus pinagamit niya pa nga yung iilang eskwelahan para kay Kibuloy, kay support Kibuloy rally. Diba? Tama ba yun? As a DepEd Secretary, hinahayaan mo yung mga kabataan na sumama sa mga rally na parang nagiging acting communist yung mga kabataan? Ganun ba yung gusto mong itatak sa isip at sa puso nitong ating mga kabataan? Nanggigigil ako guys. Sumasama talaga yung ihip ko sa mga ganitong klaseng bagay. Tapos, ang ginawa ninyo, tinrabaho nyo pa yung live ko. Bakit? Anong ginawa kong kasalanan sa inyo? Naglalahad lang ako ng aking opinyon. Bakit nyo ako tinatrabaho? Hindi ko kayo kaaway. Maybe sa politics magkakaiba tayo, pero yung tatrabahuin nyo, yung live ko, gagamitan nyo ng VPN, maling-mali yun, wrong move yun. Kinikitil nyo yung freedom of expression ko. Kinikitil nyo yung freedom of speech ko. Bakit ganun kayo? Maging patas naman kayo kahit papaano. Kayo yun ang gigipit, hindi kami. Akala nyo mapipigilan nyo ako? No. Hindi mo na ako nakapag-live today, magsasalita ako on the vlogs. Kala nyo So, yun guys, yung tinutukoy nila, kung kaya't nag-resign daw si Sara Duterte dahil bangag na daw si PBBM. So, nasaan yung ebidensya ninyo? Yun yung tanong dito Ebidensya. Mas nauna pa nga lumabas yung sex video mo kaysa sa pulboronic video na tinutukoy mo. Anyway, yun guys.